And the last, number 5 point is, do not buy or sell. Makikita natin sa Nehemiah chapter 13, verses 15 to 21. This is a good example ng ginawa ni propeta Nehemiah. Okay. Verse 15. Noon ko rin nakita na ang mga taga-Juda ay nagpipisa ng ubas sa araw ng pamamahinga. Mayroon din namang mga nagkakarga sa mga asno ng mga trigo, alak, ubas, igos, at iba pang bagay at dinadala sa Jerusalem. Binalaan ko silang huwag magtinda ng anuman sa araw ng pamamahinga. Ang mga taga Tiro na nasa lungsod ay nagdadala naman ng isda at lahat ng uri ng paninda. At sa araw din ng pamamahinga nila, ipinagbibili sa mga taga-Juda na nasa Jerusalem. Dahil dito, pinagalitan ko ang mga namumuno sa Juda. Pinagsabihan ko sila, masama ang ginagawa ninyong ito. Nilalapastangan ninyo ang araw ng pamamahinga. Ito mismo ang dahilan kaya pinarusahan ng Diyos ang inyong mga ninuno at winasak ang lungsod na ito. Lalo niyong ginagalit ang Diyos sa ginagawa ninyong paglapastangan sa araw ng pamamahinga. Kaya tinutos kong mula noon, pagsapit ng araw ng pamamahinga, ang mga pintuan ng lungsod ay sarahan bago lumubog ang araw at huwag bubuksan hanggang hindi natatapos ang araw na yon. Pinabantayan ko sa aking mga tauhan ang mga pintuan upang matiyak na walang anumang panindang maipapasok sa araw ng pamamahinga. Kung minsan ang mga nangangalakal sa Jerusalem ay sa labas ng pader natutulog. Binalaan ko sila na kapag umulit pa sila ay gagamitan ko na sila ng dahas. Mula nooy, hindi na sila dumarating kapag araw ng pamamahinga. Okay, pinagbawal dito ni Nehemias ang pagbabay and sell sa araw ng pamamahinga. Remember number 3 point, no? The third point, sabi doon we should avoid regular work. O tingnan natin, if we ourselves have to avoid doing regular work, then why should it be okay to ask others to work for us? Sila man, kaya makita natin sa una natin binasa sa Exodus chapter 20, walang magtatrabaho. Ang sabi diyan, subalit ang ikapitong araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito, huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae. Kahit aliping babae o mga kasambahay, empleyado, halimbawa sa trabaho, kung tayo nga ayaw ng God na may gagawin tayong trabaho, regular work, during Sabbath day, bakit naman? Para bang it doesn't make sense na yung trabahador mo or someone will do the work for you or someone will work for you. Kaya dito, isinarado ni Nehemias yung pintuan ng pader para walang makapasok na magbebenta o wala ring makabibili sa kanila sa araw ng pamamahinga. So it doesn't make sense. Kung ikaw mag-a-avoid ka ng regular work mo, then somebody will work for you on Sabbath day. Hindi pwede.
ayaw. Sinunod na mabuti ni Nehemias itong utos ng Panginoong Diyos na ang araw ng pamamahinga ay ilaan lamang natin para sa Kanya. Na tayo ay nandoon lamang sa Kanyang presensya. Okay? So in conclusion, tingnan po natin ang sabi sa Isaiah chapter 58 verses 13 to 14. Okay? Ang sabi diyan, you must observe the Sabbath rather than doing anything you please on my holy day. You must look forward to the Sabbath and treat the Lord's holy day with respect. You must treat it with respect by refraining from your normal activities and by refraining from your selfish pursuits and from making business deals. Okay? Sabi rito, observe. Pag sinabing observe, alalahanin o ilaan, irespeto ang araw ng pamamahinga rather than, respect natin, bigyan natin yung ating tamang paggalang kesa sa gawin natin ang anumang bagay na gusto lang nating gawin o mga bagay na makapagdudulot lang ng pansariling gawain sa araw na yan. Okay? Respect, observe. Sabi dyan, you must look forward to the Sabbath. Ano ba ibig sabihin ng look forward? When we look forward, ibig sabihin nun, excited tayo. Inaabang-abangan natin, Lunes pa lang, ang isip na natin, excited na tayo. Naku, sana Sunday na kasi araw na ng pamamahinga, araw na ng Panginoon. It is the Sabbath day, linggo na. You observe, you look forward to the Sabbath. Gusto mo, araw na ng Panginoon. Okay? So you must look forward and treat, sabi niya, i-treat natin ang banal na araw na ito with respect. I'm using the New English Translation. Sabi dyan, you must look forward to the Sabbath and treat the Lord's holy day with respect. Igalang po natin. Alalahanin, hindi lang alalahanin na remembering, kundi alalahanin natin ng may paggalang. And we look forward, excited tayo. Sabi yan, you must treat it with respect by refraining. How do we treat the Lord's holy day with respect? Refrain from your normal activities. And refrain from your selfish pursuits. Avoid natin yung kung kailan araw ng pamamahinga, araw na nilikha ng Panginoon, banal na araw na para gugulin natin sa kanyang presensya. Nasaan ka? Nasa beach, nasa party, nasa club, nasaan tayo? So balikan natin yung second point natin. Ang sabi doon, attend worship service. Do the work of the ministry. Do ministry work kapag holiday, kapag Sunday. Okay, so refrain from doing normal activities and making business deals. Lunes hanggang Biyernes, gusto mo pa hanggang Sabado pa ng hapon, do your business deals. Pero on the day of Sabbath, araw na banal na nilikha ng Panginoon para sa iyo at para sa Kanya, okay, let us refrain from doing business deals. And then, pag ginawa natin yung verse 13 na binasa natin, ito ang sabi sa verse 14, then you will find joy in your relationship to the Lord. You will find joy. Ma-enjoy mo yung pakikipagrelasyon mo sa ating Panginoon. And ang promise ng God, and I will give you great
prosperity. Hindi sinabi rito, and I will prosper you. Hindi lang yun. Kundi ang sinabi ito, I will give you great prosperity. Grabe. Dakilang, no? Sobrang bonggang prosperity o pagtatagumpay. Okay? O kasaganahan. Iyon ang bunga ng pagrespeto natin, pag-alala at paglaan ng araw ng pamamahinga sa ating Panginoon. And I will cause crops to grow on the land I give to your ancestor Jacob. No? He will cause crops to grow. Kung ikaw ay may pananim, grabe ang iyong magiging ani. Kasi pagpapalain nyo ng Diyos. And tingnan natin yung last part. Sabi dyan, know for certain that the Lord has spoken. Ang Diyos ang nagsabi nito. At alam natin ang ating Panginoong Diyos ay hindi sinungaling. Remember Numbers chapter 23 verse 19, the Lord is not a liar. When He speaks, He does it. When He promise, He fulfills it. Amen. Kasi ang salita ng Diyos, ang sabi sa Isaiah, grass withers and flowers fall, but flowers wither, okay, but the word of the Lord stands sure, stands forever. Amen. Kaya atin pong igalang, alalahanin at igalang ang ilaan ang araw ng pamamahinga sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Sige po, pwede nating itaas ang ating mga kamay. Alam ko po na sa turo ng salita ng Panginoon ngayong umaga ay nangusap sa bawat isa ang Espiritu ng Diyos. Alam ko po na pinakita ng God ang ating sarili habang tayo po ay nakikinig ng kanyang banal na salita. Sa oras na ito, gusto kong anyayahan ang bawat isa sa ating kalagitnaan. Gusto kong anyayahan ang bawat isa na kung nakita mo at nangusap sa iyo ang Panginoon, na ikaw ay nagkaroon ng pagkukulang sa pag-alala at pagrespeto at paggawa ng mga bagay na iniuutos ng God tuwing araw ng Sunday at ng araw ng pamamahinga. I would like to invite you to pray and repeat these words after me. Panginoon, ako po'y lumalapit at nagpapakumbaba sa iyo. Salamat po na pinakita mo sa akin ang aking kondisyon sa oras at sa araw na ito. Patawarin mo po ako, Panginoon, kung hindi ko po nabibigyan ng tamang pag-aalaala at tamang paggalang ang araw ng pamamahinga o yung Sabbath day, which is holy for you, Lord. Patawarin mo ako at dalangin ko po na bigyan mo ako ng kalakasan upang magawa ko ng tama at magampanan ko ng tama ang utos mo na paggalang ko sa araw ng pamamahinga. Panginoon, sa oras na ito nagdidesisyon ako. Nagagawin ko po bilang tugon sa iyong mensahe ngayong umaga, gagawin ko po ang iyong iniuutos sapagkat tulad ng sinabi mo sa iyong salita, I can do all things through the strength that the Lord is giving me. Kaya, Panginoon, basbasan mo po ako at palakasin
na makayanan kong gawin ng may kagalakan ang iyong mga iniutos, Panginoon, ngayong umaga. Thank you, Father God. Ako na lang po mananalangin. Lord, nakita mo po ang iyong mga anak sa oras na ito. Dalangin ko nga po ang iyong pagpapala, ang iyong pagbasbas, ang iyong kalakasan, Panginoon, para sa isa't isa. At bigyan mo po kami, Lord, ng determination. Bigyan mo ng determination ang bawat isa sa amin to do what you have commanded us this morning, to obey what you have told us today, O God. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Amen. God bless each one of us.